Una sa lahat, ang babaeng yan sa India nahulog sa riles ng saktong may dumaang matulid na tren. Hinarap niya si kamatayan para protektahan ang dalawa niyang anak. Ang kanilang sinapit at ang buong detalye alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Traffic ngayong gabi. Mga sasakyan silang bahagi ng NLEX bumper to bumper. Ganyan din ang sitwasyon sa SLEX. Dalawa kritikal matapos masabugan ng mga paputok sa ginagawang bahay sa Pangasinan. Ang dahilan ng pagsabog, sigarilyo. Attorney Harry Roque, pinulgar na meron na raw mga investigador ng ICC na naglalabas-masok sa Pilipinas para mag-imbestiga. Biyahe ng PNR mula Naga papuntang Legazpi City at pabalik. Aarangkada na bukas. Pinoy boxer Marlon Tapales na knockout ng Japanese fighter na si Naoya Inoue. Always gonna go down here. At kahit nasa military na, BTS-V nag-iwan ng kanta kasama si American singer-songwriter Umi. Sumabog ang paputok sa isang ginagawang bahay sa Pangasinan. 4 ang sugatan at 30 bahay ang nadamay. Ang itinuturong dahilan niyan, sigarilyo, na kabilang sa mga madalas sa pinagbumulan ng sunog. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Lapnos ang balat at sunog ang mukha ng 4 na biktimang ito matapos masabugan ng mga paputok sa isang ginagawang bahay sa Barangay Maluid, Dagupan City, Pangasinan. 2 sa kanila ang nasa kritikal na lagay. Sa pinangyarihan ng insidente, basag-basag ang mga hollow blocks. Ayon sa investigasyon, nitong Pasko kagabi, nagiinuman ng 4 sa ginagawang bahay na may bigla raw magsindi ng sigarilyo. Yung isa, nagsindi yata ng sigarilyo niya, no? Na allegedly, sabi ng isang witness doon, yung baga po ng yung sigarilyo niya is pumasok doon sa may kwarto na kung saan nakaimbak yung mga paputok. Sa lakas ng impact, nagkabasag-basag din ang bintana at dingding ng mga kapitbahay. Nasa 20 bahay ang kabuuang nadamay. Nagkalat pa sa sahig ang ilang appliances ng ilang kapitbahay. Ayon sa Dagupan Police, iligal na pag-awaan ng paputok ang ginagawang bahay na sumabog. Nagkaroon tayo ng initial ocular inspection doon sa bahay. May mga nakita tayo na mga sangkap or mga materials sa paggawa ng mga paputok. Agad siniyasat ang ilang pang bahay sa lugar para masilip kung may iba pang nakaimbak na paputok o pulbura. Pero nahirapang kumuha ng impormasyon ng mga pulis sa pamilya at ilang residente. Kaya tingin nila, nagtatakipan ang mga magkakapitbahay sa iligal na paggawa ng paputok. 5 ang sinampahan ng reklamo ng PNP, kabilang ang 4 na biktima at kapatid ng ginagawang bahay na pumigil sa investigasyon. Maharap sila sa kasong paglabag sa pagbebenta, paggawa, pagdistribute at paggamit ng mga paputok. Tumanggi na ang pamilya ng biktima na magbigay ng pahayag at humiling ng privacy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pangatlong paninigarilyo sa mga kadalasang dahilan kaya nagkakasunog. Numero 1 ang problema sa electrical wiring at pangalawa ang maluwag na koneksyon sa mga plug. Sa ngayon, naka-red alert ang BFP hanggang sa January 1 para makaiwas sa sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Usapang paputok pa rin sa Camarines Sur naman, isang binitilyong nasa bugan ng boga. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Basa.
Duguan ang kamay at muka ng 17 anyos na lalaki sa Pili, Camarines Sur. Ang binatilyo nasabugan pala ng boga nitong Sabado. Dahil dito, mag-iikot sa buong bayan ng task force na binuo ng local government unit. Kailangan daw makumpiska agad ang mga ganitong klaseng paputok para hindi na makapaminsala sa iba. Sang-ayon maging ang ina ng biktima. Gawa lang po ng mga barkada nila yung improvise na yon. Sana po mapagpayuhan po ng mga magulang po ang mga bata para po hindi na po maulit ang nangyari sa anak ko. Ayon sa Department of Health, tumataas ang bilang ng firecracker-related injuries sa mga nagdaang araw. Mula sa tig-4 noong December 22 hanggang 24, umakyat sa 16 ang bagong kaso ng firecracker-related injuries kahapon araw ng Pasko. Ngayong araw, lalo pa yang tumaas sa 24. Kaya naman, 52 na ang kabuuang bilang ng firecracker-related injuries mula noong December 22. Ang pinakabatang biktima, 5 taong gulang. At mula kahapon, 5 na ang naputulan ng daliri o kamay dahil sa paputok. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, umabot na sa 8 ang ginamot ng mga doktor dahil sa paputok. 4 dito ang dahil sa 5-star o triangulo at tig-isa naman para sa whistle bomb, baby rocket at quitis. Isa naman ang hindi patukoy na paputok. Nangangamba tuloy ang mga doktor na baka mahigitan ngayong taon ang bilang ng firework-related injuries na kanilang tinutukan noong nakaraang taon. Mas mainam pa rin po ang pag-iwas kaysa po sa paggamot. Lahat po ay inaabisuhang mag-ingat po ngayong darating na Pasko para po mas ma-enjoy natin ang New Year na darating. Sinusuyod naman ng PNP ang mga bangketa at tindahan sa Divisoria na posibleng nagbebenta ng iligal na paputok. Mula December 17 hanggang 25, mahigit 16,000 na ang nakumpiska nila. Ito po ay talagang detrimental sa mga tao, sa komunidad. Hindi lang ho doon, pati sa mga property, maaari itong mag-cause ng damage at sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nang dahil lang sa mana, nagawang saksakin at tagain ng isang lalaki ang kanyang sariling kapatid. Nasa frontline ng balita yan, si Gio Robles. Tadtad ng saksak sa ulo, paa at braso ang 50 anyos na lalaking ito sa Barangay Libasan, Carlos City, Pangasinan. Kinilala siyang si Jolly Ramos. Ang salarin, ang kanyang sariling kapatid na si Wilfredo Ramos, 51 anyos. Sabado nang bumisita si Jolly sa bahay ni Wilfredo para raw sana tignan ang namana niyang lupa mula sa kanilang magulang. Pero tiyempo namang lasing si Wilfredo ng mga oras na iyon at kinumpronta si Jolly. Meron pong nangyari dyan na kasiyahan at then dahil sa hindi pagkakaunawaan ko ay nauwi po sa saksakan. Dito na raw kumuha ng ice pick si Wilfredo at sinaksak ang kapatid. Hindi pa nakontento ang sospek at kumuha pa ng bolo at pinagtataga ang biktima. Agad siyang dinala sa ospital. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling si Jolly sa kanilang bahay. Agad namang nadakip ang sospek at ngayon nasa kustodiya na ng pulis. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag sa aming kamera. Nahaharap si Wilfredo sa kasong attempted murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mag-ingat po sa mga matataong lugar. Naglipa na kasi ngayong holiday ang mga malilikot ng kamay. Nasa pool nga sa video ng isang babaeng pasimpleng nandukot ng cellphone sa Mandaluyong. Nasa Frontline na balitang yan, Brian Castillo, exclusive. Kuha ang CCTV na ito sa loob ng isang shop sa kilalang mall sa Mandaluyong City, bandang hapon nitong Biyernes. Mapapansin ng babaeng ito na may bitbit ng mga damit. Paulit-ulit siyang nagtatangkang dumikit sa babaeng nasa harap niya. Tila sinisipat niya rin ang bag ng kasama niya sa pila. Maya-maya pa, saglit na umalis ang target niya kaya dumistansya rin ang babae. Pero pagbalik nito, pumwesto ulit ang babae sa likuran. Nang makahanap ng tiyempo, may dinukot na siya sa bag nito saka umalis. Kwento ng biktima na humiling na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Isang mamahaling cellphone ang nakuha sa kanya. Nakaramdam na naman ako ng parang diin, pero hindi ko pinansin kasi nga I'm actually the next one to pay. So, dumiretso na ako. So, tinawag na ako, nagbayad na ako. So, nung nilabas ko na yung pambayad ko dun sa bibilin ko, napansin ko lang yung phone ko. Nakaramdam na raw siyang tila may nagmamatyag sa kanya habang nag-iikot-ikot sa mall. Feeling ko sinundan nila ako kasi nung lumipat, nagpalit kami ng friend ko na pumila. Parang nung pinapila ko siya tapos nung umalis muna ako, umalis sila eh. So talagang tina-target nila ako. Nung bumalik ako sa pila, bumalik sila ulit. Hinala pa ng biktima, hindi lang iisang tao ang nasa likod ng pandurukot at lahat daw sila nagpanggap ng mga customer. Nakapila sila, may mga dala silang damit.
Tapos, in fact, yung damit yung pinang-cover nila sa pagkuha ng cellphone dun sa bag ko. Then, nung nakuha na nila, pag nakita niyo yung CCTV, binalik nila yung mga damit dun sa basket na malapit doon sa cashier. Agad namang nagsumbong sa otoridad ang biktima at nakipag-ugnayan sa shop para makakuha ng kopya ng CCTV. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP at ang pagtugi sa babaeng tumangay sa cellphone. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Isiniwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque na mayroon umanong nag-iimbestiga ng drug war sa bansa mula sa International Criminal Court. Sa video na pinost ni Roque sa social media, sinabi niyang si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagdesisyon makipagtulungan sa ICC. Nag-ugat daw yan sa umuugong na destabilization efforts laban kay Marcos kung saan sangkot umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakarating daw kasi kay Pangulong Marcos na nakipag-usap si Duterte sa mga militar tungkol umano sa planong kudeta. Dinepensahan naman ni Roque ang dating Pangulo. Talagang makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa distapo. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Diyan daw nabago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Wala namang pahayag ang palasyo kaugnay sa mga akusasyon ni Roque. Nauna nang sinabi ni PBBM na understudy kung babalik ba ulit ang Pilipinas sa ICC. Meron ding mga resolusyon sa Kamara na nag-uudyok sa Marcos administration para makipagtulungan sa ICC. Balik naman po tayo dito sa Pilipinas. Traffic ngayong gabi, mapa-SLEX man o NLEX. Sa sobrang sikip, tumigil muna ang ilang motorista ang nabuburyong sa bagal ng usad ng mga sasakyan. At live mula sa SLEX, nasa frontline ang balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, oras na ba? Alas 11 na, kamusta ang sitwasyon ngayon dyan? Yes, dito nga sa SLEC nananatili naman na maluwag yung daloy ng trapiko dito sa southbound lane, no. Pero dun sa northbound lane ay may ilang bahagi na may moderate ang pagdaloy ng trapiko, no. Samantala nga matinding sakit ng ulo at mahabang hintayan nga yung tiniis na mga bumiyahe sa NLEX at PTEX. Mabagal na traffic pa rin ang nararanasan sa bahaging ito ng South Luzon Expressway o SLEX hanggang ngayong gabi. Usad pagong ang mga motorista lalo't nagsabayang uwian ng mga nagtatrabaho at mga nagbabakasyon para sa bagong taon. Kaya ang ilang biyahero gaya ng pamilya Turingan na papunta ng Isabela mula Camarines Sur, nag-stop over na lang muna. Ayaw raw nilang sabayan ang heavy gut traffic. Pahinga at yung parang hindi umuusod yung South Luzon Expressway. So, kailangan kain muna. At the same time, break time na din. Nauna nang nag-abiso ang pamunuan ng SLEX na magdagdag ng allowance sa travel time dahil sa dagsa ng mga motorista ngayong holiday season. Hindi rin nila mababawasan ng mga aberya, kaya may nakahanda na silang emergency services. Sa drone shot namang ito sa North Luzon Expressway o NLEX, kitang-kita ang katakot-takot na traffic na sinuong ng mga motorista sa toll plaza sa Bocaue, Bulacan. Daan-daang motorista pabalik ng Maynila at papasok ng Bocaue ang matyagang pumila sa toll booth. Nagmukha na ring parking lot ang bahagi ng toll plaza na may naglalakihang truck, bus at pati mga kotse. Paglagpas naman sa booths, traffic pa rin. Ilang kilometro rin ang inabot ng mga sasakyang bumper to bumper dahil ipit sa traffic. Sabi ng NLEX Management, ngayong gabi at sa Biyernes, December 29, mas dadagsa pa mga motorista sa expressway, partikular sa toll plaza sa Bocaue na puntahan ng mga bibili ng paputok. Gayon din sa Balintawak, Mindanao Avenue at Tarlac toll plazas. Hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, mahaba pa rin ang pila ng mga uuwi para sa New Year. Mas kaunti ang dami ngayon kumpara sa bugso ng pasahero nitong Christmas weekend. Pero mas marami raw ang biyahe ngayon lalo't balik operasyon na ang mga tumigil dahil sa Pasko. Ibig sabihin, operational ang mahigit 20 bus lines na may ruta sa Bicol Region. Idagdag pa ang 30 bus units na binigyan ng special permit para lang sa naturang rehiyon.
Pero aminadong PTEX na magkakaroon talaga ng delay ang ilang biyahe. Usually kasi natatagalan natin mga bus na mag-travel because may traffic around the routes na tinatahak nila. So at the same time, syempre naantay din natin makabalik sila dito. May dito nga sa SLEX Command Center, kung makikita nyo, ito yung live na kuha dito sa Mamplasan kahit 11 o'clock na nga ng gabi ay talagang may volume pa rin nga yung mga sasakyan. Moderate pa rin yung daloy ng mga trapiko, no? Yung daloy ng trapiko, no? Nasa 4 kilometers nga yan ayon sa SLEX. At yung haba ng pila na yan ng mga sasakyan o yung daloy ng trapiko ay hanggang dun sa Southwoods, no? Kung makikita nyo pa rin, ay marami pa rin yung volume ng mga sasakyan. Bagamat nga, moving pa rin yan, no? Pero ayon nga dun sa pamunuan, parehang pamunuan ng SLEX at ng NLEX, no? Yung buhos ng mga pasahero o ng mga bumabiyahe ay sa January 1 o sa New Year at sa January 2. Kaya naman, paalala nila na talagang iloadan nyo na ang inyong RFID at AutoSip stickers para nga hindi na kayo maabala sa biyahe. Mean? Alright, maraming salamat sa iyo, Faith Del Mundo. Susunod, nanay na muntikang masagasaan ng tren, handang ibuwis ang buhay para sa mga anak. Biyahe ng PNR mula Naga papuntang Legazpi City at pabalik, bubuksan na. Magkano naman kaya ang pamasahe? At ang mga pakulo ng mga bida sa mga sold out ngayong pelikula sa MMFF. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. The long wait is over. Sakto sa mga uuwi sa Bicol, arangkada na bukas ang biyahe ng PNR mula Naga papuntang Legazpi City at pabalik. Nasa frontline ng balitang yan, Marlene Alcaide. Mapapabilis na bukas ang biyahe sa ilang bahagi ng Bicol Region. Sa pagbubukas yan ng mahigit 100 kilometrong ruta na daraan sa Quidaco Bridge sa Daraga, Albay. At matatanaw ang ganda ng Bulkang Mayon. Nag-inspeksyon na kanina ang mga tauhan ng PNR. Today po nagkaroon na kami ng final inspection ng line para ma-sure na okay na po yung opening. Isang umaga at isang gabi ang oras ng biyahe ng tren ng Naga papuntang Legazpi at pabalik. 3 oras ang itatagal ng biyahe niyan. Mayroon itong 8 main stations. Naglalaro ang pamasahe sa 20 pesos hanggang 155 pesos depende sa layo. 20% ang discount para sa mga senior citizen, persons with disabilities at mga estudyante. Kailangan lang magpakita ng ID. Tiniyak naman ng pamunuan ng PNR ang kaligtasan ng bubuksang biyahe. Naglagay kami ng restriction sa ibang areas po para masigurong safe yung ating train na dadaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Handang ibuwis ang buhay para sa mga anak, ganyan ang ipinamalas ng isang nanay sa India na muntikang masagasaan ng tren para sagipin ang kanyang mga anak. Narito ang report ni Justin Punsala. Sa pulsa video na ito ang mabilis sa takbo ng tren na yan sa Bihar, India habang may tao pa sa may riles. Ang nasa video na yan, isang nanay na pinoprotektahan ang 2 niyang anak sa kamatayan. Sa report ng local media, pasakay raw sara ng tren ang pamilyang ito. Pero sa dami ng mga pasaherong sasakay, nagkagit-gitan sila hanggang sa malaglag sa riles ang babae at 2 nitong anak. Hindi natulungan ng mga pasahero ang mag-iina dahil umaandar na ang tren. Kaya wala nang nagawa ang babaeng ito kundi ipantakip ang kanyang katawan sa 2 niyang anak. Himalang hindi sila nasagasaan ng tren. Agad ding bumaba ang iba pang pasahero pagkalampas ng tren para tulungan ang mag-iina. Isa-isa nilang binuhat ang babae pati ng 2 nitong anak. Dinala rin sila agad sa malapit na ospital pero maayos at hindi naman nasugatan ang mag-iina. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Sold out ang mga ticket sa ilang sinehan ng MMFF entry at historical film na Gombuza.
Kanya-kanyang paandar naman ng ilang MMFF stars para sa kanilang mga pelikula. Nasa frontline balitang yan, MJ Marfori. Fangirl mode on muna sina Becky and Badette, played by Eugene Domingo at Pokwa. Nakasalubong nila sa isang sinihan ang bigatin ding bituin ng pelikulang When I Met You in Tokyo na sina Vilma Santos at Christopher De Leon. Parehong entry sa Metro Manila Film Festival ang Becky and Badette at When I Met You in Tokyo. Pero this time, pause muna sila sa kompetisyon para magkulitan. Nagpa-picture pa nga sina Becky and Badette, kina Vilma at Boyet. Nagkataon na sa iisang lugar sila nag-promote. Kaya naman pareho ding pinilahan ng mga manonood ang Becky and Badette at When I Met You in Tokyo. Bukod dyan, nakibenta rin ng tickets sina Uge at Pokwa. Speaking of pagbebenta ng ticket, naki-join din sa kanyang gimmick ang bida ng isa pang MMFF entry at MQuest Ventures film na Gumburza. Present dyan sina Cedric Juan, Enchong D, Tommy Alejandrino at Elijah Canlas. Dahil dyan, pinagkaguluhan din sila ng fans. Naramdaman namin yung kaba at pag-aalala ng mga manonood bago magsimula kasi nakita nila na kakaunti lang yung cinemas. Today, nandito kami sa SM North, sold out. Bukas na ang Gabi ng Parangal at isa sa matulog na frontrunner bilang Best Actor ang Dark Horse na si Cedric na gumanap bilang Jose Burgos. Pero para kay Ced, basta sana mapanood to lahat ng Pilipino. Mas yun po yung rewarding. bukod sa Gumburza, patok din sa takilyang isa pang MQuest Ventures at MMFF entry na Penduko. Ang dami mong malalearn na lessons. It's worth watching talaga. Ang atin ngang popstar royalty na si Sarah Geronimo, nagustuhan din ang pelikula ng kanyang mister na si Matteo Goricelli. Thankful naman ang Penduko ng bagong henerasyon sa init ng suporta sa kanila. Maraming salamat sa lahat po na sumusuporta sa pelikulang Pilipino. Maraming salamat. At yun, marami pa mga pelikulang Pilipino na napakatindi ngayon na MMFF. So sana suportahan natin lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Sa showbiz abroad, inakusahan ng sexual assault ang Hollywood actor na si Vin Diesel. Mismong assistant niya noon ang nagsampa ng sexual case laban sa aktor. Ayon sa dati niyang assistant, hinalay siya ni Diesel noon pang 2010 sa isang hotel sa Atlanta kung saan sinute ang pelikulang Fast 5. Ilang oras matapos ang pangahalay, sinibak din daw siya agad ni Diesel bilang kanyang assistant. Matagal daw na nahimik ang biktima dahil sa takot. Wala pang sagot dyan ang kampo ng aktor. Susunod, lolong rider patay sa karambola sa Lapu-Lapu City. Pinoy boxer Marlon Tapales, bigong talunin ng nanatiling undefeated na si Naoya Inoue. Always gonna go down here. At American singer-songwriter na si Umi may pasample sa bago niyang kanta featuring BTS V. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Patay sa karambola ng mga sasakyan ng isang lolong rider sa Lapu-Lapu City. Nangyari ang aksidente kahapon, araw ng Pasko. Natukoy ang biktimang si Joselito Patalinghog, 70 taong gulang. Sa kuha ng CCTV sa Mactan Bridge, isang kotse ang biglang kumabig para mag-counterflow. Nabangga nito ang motorsiklong minamaneho ni Joselito. Tumilapon ng biktima at angkas nito. Nadamay sa bangga ng isa pang motor at taxi. Ayon sa mga polis, lasing at wala pang tulog ang driver ng kotse. Nakipag-areglo ang kaanak ng biktima pero balak pa rin ng pulisya. Nagkasuhan ng driver ng paglabag sa anti-drunk driving law. Na-knockout ang Pinoy boxer na si Marlon Tapales laban sa undefeated Japanese fighter na si Naoya Inoue. Hindi po na masakit siguro kaya hindi siya basta-basta Always gonna go down here. Sa round 10, hindi na nakabangon sa laban si Tapales. Sa 4th round pa lang, ramdam na niya ang lakas ng suntok ni Inoue at natutumba-tumba na.
Dahil dyan, two-weight undisputed champion na si Noe at nanatiling unbeatable. Record-breaking ang lamig sa Beijing, China, habang ang Thailand at Germany, pinirwisyo naman ang baha. Lahat ng yan sa ating Frontline News Abroad. Nabalot ng niebe ang buong Beijing sa China. Ang temperatura nakangangato na sub-zero o mas mababa pa sa normal freezing point. Naranasan yan simula pa noong December 11 o katumbas ng higit 300 oras. Ito na ang pinakamahabang panahon ng sub-zero temperature sa China mula taong 1951. Bumaksak din sa negative 40 degrees Celsius ang temperatura sa northern at northeastern section ng bansa. Ayon sa Weather Observatory ng China, dahil yan sa blizzard o yung pagbagsak ng niebe na sinabayan ng malakas na hangin. Sa Thailand, lubog sa baha ang mga bahay sa probinsya nang naratiiwat kasunod ng ilang araw na pag-ulan. Ang mga kalsada, binaharin. Hirap tuloy makadaan ang mga sasakyan. Libo-libong pamilya ang apektado ngayon ng matinding pagbaha sa southern Thailand. Pinalikas na sila sa matataas na lugar. Ipinag-utos naman ng kanilang gobyerno ang agarang pagpapadala ng tulong sa mga apektado. Matinding baha rin ang namerwisyo sa isang bayan sa Germany sa mismong araw ng Pasko. Umapaw ang katabing ilog dahil sa malakas na ulan. Sa ilang kalsada, abot hanggang hita ang tubig. Stranded tuloy ang maraming residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Abangan, mahigit 1,000 drones nagpa-wow sa isang Christmas performance sa Amerika. At BTS V at Blackpink Jennie may mga bagong project na talaga namang kabang-abang. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Kahit nasa military na, may bago na namang kanta. Si BTS V featuring American singer-songwriter na si Umi. Yan at iba pang K-pop updates sa report na ito. May power collab bago matapos ang taon sina BTS member V at American singer-songwriter na si Umi. Inanunsyo ito online ng Big Hit Music with matching screenshots na kasama ang picture ni Umi at ang tila lyrics ng kanta. Stay tuned, Army, dahil sa December 30 na ito ilalabas. After 5 years, muli namang lalabas sa isang variety show si Blackpink Jennie. Para ito sa Apartment 404. Sa reality show na ito, masusubok ang puzzle-solving skills ng cast based on real-life events. Bukod kay Jennie, kasama rin sa cast ang Running Man stars na sina Yoo Jae-suk at Yang Se-chan. 2018 pa nang huling lumabas sa isang variety show si Jennie. Pinangalanan na ni K-pop star at Big Bang member G-Dragon ang itatayo niyang anti-drug foundation. Tatawagin nitong Just Peace. Combination nito ng saltang justice at peace. Ayon sa bagong agency ng K-pop star na Galaxy Corporation, 300 million won o mahigit 12 million pesos ang initial funding dito ni G-Dragon. Ang initial funding na ito ay para rin daw sa fans ng Big Bang na VIP. Itinayo raw ni GD ang Just Peace Foundation para tulungan ang mga gaya niyang biktima ng maling akusasyon kaugnay ng iligal na droga. At sa ating papaang Pampagood Night, ex-Sameri ang Pasko ng isang kumpanya na nakagawa ng 2 Guinness World Records. Dahil lang naman yan sa kanilang Christmas drone show na talagang nakakawaw. 700 feet sa ere, nagliwalag ang malaking imahe ng Christmas tree na ito na may kasamang mga regalo. Sinundan niya ng image ng toy doll na hango sa kwento ng classic Christmas tale na The Nutcracker. Kasabay ng drone lights ang pagkukwento nito. May ballerina ring animoy sumasayaw habang nasa himpapawid. At syempre, hindi mawawala si Santa Claus na napalibutan ng snowflakes. Halos 1,500 drones ang ginamit para dito.
Matapos ang drone show, inanunsyo na nakagawa ang kumpanyang Sky Elements ng bagong world record. Yan ang largest display of a fictional character at largest aerial images. Namiss ko si Johnny. Oo nga eh. Di ba? Parang hindi higit sa lahat. nabitin ako dun. Oo, tsaka napagod tayo sa mga showbiz. Kasi wala siya. Johnny, huwag mong kalimutan Oo nga. Pasalubong namin. Pasalubong. Ay, ako pala yun. Ikaw pala yun. Yan pong Parang 45 uuwi ka minutes na. ng pagimay sa Malagang Headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasagasang balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako na po si Adling Gawa. Magandang gabi.